Pangatlo, related din ulit doon is insurance. Mm. Insurance na ito rin kasi di ba, nag-reach out ako. Karamihan sa clients ko and reach out ko ay mga Gen Z. Mga older Gen Z, mga 1998, 1999 and all. And karamihan din sa kanila, good thing, may mga nasimulan na. Meron na akong VUL, meron na akong ganyan. But, again, alam natin na nasa industry na hindi sapat yung may isang insurance. And usually niyan, yung isang insurance, isa lang yung tinatackle niya na coverage, yung focus niya. And most likely, hindi rin enough yung coverage niya for that specific na area, 'di ba? Kasi ang insurance hindi lang yan naman, hindi yan isa lang, okay na. Hindi yan cellphone na may isa kang phone na nagagamit, you're set. Hindi. The more na mas alam mo, ang rami ko palang kailangan para malaking part ng budget ko for this. Kasi long term yung gusto natin na sense of certainty, at least financially for us. Kasi alam natin, life is uncertain. So pagdating ng insurance, may life, may health, may mga savings fund, may mga kung ano-ano pa. So, malaking yun. Never dumating sa isip ko, lalo nag-aaral na sasweldohin ko sa income na gagamitin ko. Ay, meron pala akong hindi lang pala savings sa bangko. Savings din pala yung pagse-set aside for different insurances. Yung with regards sa insurance, hindi naman pa-focus lang lagi sa life insurance. Meron rin yung mga non-life, kung saan yung car insurance, na hindi lang pala bibili ka ng kotse. Bibili ka rin pala ng insurance. Tapos pag magta-travel ka, di ba, sometimes meron na dong travel insurance, pero mas maganda kuha ka ng sarili. Kasi yung sa airline, cover ka lang while on board. Pag bumaba ka, hindi na. So, better magkaroon ka lang din. Even nga yung mga health cards, part na rin siya ng non-life. Kasi nga, ganito lang yung halagang babayad mo, pero pwede ka makover ng mas malaki. Yung life, we get it voluntarily. Depende kung may nag-educate sa atin or natutunan natin sa other people or parents natin at a young age na hopefully ganun nga talaga yung nangyari. Is may mga ibang mga expenses na talagang may kasama ng insurance ang binabayaran. Na kapag hindi na-explain well, Akala natin expenses additional expense na pwedeng sana wag na lang. Pero ang laki-laki lang pala ng peace of mind na pwedeng maibigay sa atin. And that's so expensive. Hindi natin malagay sa monetary yung pagkakaroon ng peace of mind. Kapag payapa ka na at ease na covered ka, no matter what happened, yung sasakyan mo, yung bahay mo, in terms of fire, flood, hindi ka mag-start all over again. Nasaan mo kukunan yung pera na yun pag nasunugan kayo? Oo nga, di ba? Wala na naman. Yung Back mga to gamit, zero. Kung ano lang yung nasa bangko, yun lang. Instead na sana, meron ka ma-recover from the insurance. Nasusoli lang sa'yo yung expense ng structure of the property. Yun. So, wise way ng adulting is learning more about insurance. Hindi lang siya yun additional gastos or hindi lang siya pang mayaman na topic. It's for everyone. May buhay ka, may mga bagay na valuable sa'yo, dapat ini-insure yan. At lalong-lalo na ang sarili natin. Yes, kasi tayo yung nag-create ng income. Oo, sa family. Yes.